Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Oh, pinakahuli nung isang araw, di ba? Na binalita din natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Oh. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Duterte. Oo, at binalita nga, siya at ang pinakahuling naipatawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay out of character. Oo nga, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayan ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guardia at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganon, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito pala ay naka-live stream na, Son, walang makapaglalabas ng maling informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya niyan. Paano natin masasabing sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong kadibayan. Kwento sa kwento, tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na, sa plenary kanya, bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. Kasi ibig sabihin, pagka gano'n ang pananalita, parang masama talaga Ayun na nga kasi po, bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan.